Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, do sa mga nagre-request, kasi ang dami kong nare-read na mga comment na sabi nga nito ni Sir Raymond Galamay, Sir, hinahanap ko kung may vlog kayo about sa pagkuha ng police clearance sa Taiwan. Wala po akong makita, sir. Baka pwede po nyong i-share kung paano kumuha at anong mga requirements, sir. Salamat, sana po mapansin ninyo. Sabi naman ni Fred Baterna, Brad Purge, maitanong ko lang, nakakuha po ba kayo ng police clearance sa Taiwan? Paano ka nakakuha? Ihingan kasi ako ng police clearance sa Taiwan. And sabi naman ito ni Jenny Garcia, Brad, paano ka pala kumuha ng police criminal record certificate sa Taiwan? Need ko kasi kumuha para sa PR application. Actually, itong gagawin natin is not just in Taiwan. Even po dun sa mga ibang country na mga pinanggalingan ninyo, makikita nyo din po dito kung paano kumuha ng police clearance. Pero since galing po tayo ng Taiwan at doon ko po na-experience na kumuha talaga ng police clearance, so magkakaiba po kasi meron akong mga nakita na nag-apply ng online and then ipina-pick up nila sa mga kaibigan nila na kasalukuyan nasa Taiwan, at meron din naman na ipinadala ito, yung mga documents na to sa post office, pina-pick up nila sa kaibigan nila na nasa Taiwan, and then yun din ang pinag-apply nila, and then yun ang pinakuha hanggang sa pinadala dito pabalik sa Canada. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nakakuha ng police certificate in Taiwan kahit na nandito tayo inside Canada. So isa-isahin ko po sa inyo yung mga requirements na ipinadala ko dun sa kaibigan ko na pumick up ng aking police certificate sa Taiwan. So lahat po ng link na kakailanganin nyo para makakuha po kayo ng police certificate doon sa mga bansang pinanggalingan ninyo ay ilalagay ko po dito sa description below. And at the same time, dito po sa Taiwan, ito po kung paano yung mga requirements na kakailanganin natin dito pagkuha ng ating police certificate. So dito na lang po tayo mag-focus sa number 3. Foreigners, the original passport or alien residence permit. Permanent residence permit will be returned after verification. Foreigner, original passport or ARC and will be returned after verification. So ito guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga requirements na ipinadala ko sa post office na ipina-pick up ko naman sa kaibigan ko na nasa Taiwan. At doon sa mga nagtatanong po kung saan daw ako mismo kumuha, kung sa Taipei, kung sa Chunan, sa Hsinchu, sa Taoyuan, sa Chongli, sa Kaohsiung, kung saan po kayo pinakamalapit na police station, doon po ako kumuha. Kasi may mga, ito po mamaya may i-share din po ko sa inyo na mga iba't ibang situation dito nung nakakuha ng police clearance para po kahit papano magkaroon po kayo ng idea. So isa-isahin po natin. Ang una kong ginawa po is itong authorization letter, which is dun sa mga nagtatanong, Sir, ipina-notarize nyo pa po ba yan? Kailangan pa po ba na may attorney o kung ano? Wala na po. Ito po i-printin ko lang, ako lang gumawa. Ilalagay ko na lang po sa screen para po may pattern po kayo. Ilalagay ko po ngayon sa screen para do sa mga nagtatanong, wala silang idea. For sure kasi meron namang mga magko-comment dyan, Sir, pahingi naman ng pattern ng ganito. And isusunod ko nga po pala yung letter of guarantee. Huwag po kayo mag-alala kasi ang dami din nagre-request ng letter of guarantee para sa mga magbabakasyon. Well, proceed na po ulit tayo. Ito po yung authorization letter na ako lang mismo ang gumawa. Nilagay ko lang po yung details nung taong pipick up. And then kung napansin nyo po, meron po dito na red. Ang ginawa ko lang po dyan, wala po akong stamp na red. Bumili lang ako ng red ball pen and then ini-scratch ko lang ng ini-scratch sa sa thumb mark natin, and then yun po. Right lagi, right. Sa alam niyo naman sa Taiwan, lagi 'di ba, kada may pipirma tayo, laging may thumb mark. So wag niyo pong kakalimutan itong thumb mark. Lagi po tayo diyan. Alam niyo po 'yan, yung mga galing Taiwan na kada magsasign po tayo dyan ng any documents, lagi silang naghahanap ng thumb mark na red. So kung wala kayong makuha dyan ng mga stamp pad na red, or bibili pa kayo, bumili lang ako ng red ball pen sa kung saan man dyan, sa and then i-scratch nyo lang dito. Yun lang po ang ginamit ko dito pang thumb mark. So ilalagay ko po ito para may pattern po kayo. Ilalagay ko dyan sa screen para screenshot nyo na lang para may pattern po kayo. And at the same time, ito photocopy ng aking ARC. So yan po, isa pa po yan. Ito yung pangalawa. Una, yung authorization letter, and then yung photocopy ng ARC. And ang kasunod naman po is yung ating photocopy ng passport. So yan, nagpadala din po ako ng photocopy ng passport. And syempre, yung ating original na ARC. Expired na po ito nung pinadala ko, pero okay lang. Inaccept pa din naman po nila. Kaysa ipadala nyo po yung passport nyo, medyo komplikado. Mas maganda yung ARC nyo na lang. Nung umalis kayo sa Taiwan, dala-dala nyo naman yan eh. So yun lang po. Isa-isahin ko po ulit ha. Ulitin ko po sa inyo. Ito po ang ating authorization letter do sa taong pipick up at kukuha ng inyong police clearance. And then yung ating photocopy ng ARC. And then photocopy ng ating passport. At syempre, huwag niyong kalimutang ilagay sa loob ng envelope
yung inyong original na ARC. Kasama po yan sa pag-pick up. So yun nga po, pagkakuha ng aking kaibigan, kinuha niya ng Friday, pinabalik siya ng Martes. Ang binayaran niya po is ito, 100. Actually, binayaran ko is 120 kasi 100 lang po talaga per copy. So ang ginawa ko ay pinadalawang copy ko. So additional 20 for every copy, additional copy. Kaya binayaran ko is 120. So ito po yung receipt ko nakuha. And then ito na po yung aking Police Criminal Record Certificate in Taiwan. So yan po. Ngayon, nung pinadala po ito ng kaibigan ko, lahat po ay nandito. So ito po siya nung na-receive ko. Sama-sama po siya dito sa loob ng envelope na to. And then kasama yung ating ARC. So ganun lang po kadali. At para naman po doon sa mga kababayan natin na hindi naman galing ng Taiwan, na kailangan din ng police clearance, mga galing Dubai, Saudi, Korea, Japan, Hong Kong, or kung saan man po yan, mayroon pong guide na ginawa ang IRCC kung paano po kayo makakakuha ng inyong police certificate. Isi-select nyo lang po yung bansang pinanggalingan ninyo. So here we go guys, I will put this link on the description below on how to get a police certificate. So basahin nyo lang po ito, yung mga nakalagay po dito na instruction. And then dito po sa lower part, makikita nyo, get a police certificate. So i-check nyo lang po ito. And then lalabas po dito itong mga bansa kung saan kayo nang galing. So say for example, galing kayo ng ito, yung nabanggit ko nga kanina sa inyo, na online application ng Taiwan Police Clearance. So hanapin natin ang Taiwan. To. Click natin yung Taiwan. So may instruction dito, click natin yung continue. So ito guys, how to get a police certificate in Taiwan. So na dito po yung instruction, basahin nyo lang pong mabuti. Nakalagay po dito, name of the document you need, police criminal record certificate. Nakalagay din po dito sa instruction, police certificate and IRCC requirements. You must provide the police certificate when you apply for permanent residence, citizenship, some temporary residence program. And nakalagay din po dito, how to apply. You need to apply through the Taipei City Police Department if you live in Taipei or outside Taiwan. So meron po ditong nakalagay din dito, check the Taipei City Police Department website. Pag clinic po natin yan, so mag-o-open po siya dito sa another site, which is ito. Ito po yung English Police Government at Taipei. So ito pong naka-highlight na to, itong nakikita nyo, Application Item Police Criminal Record Certificate. So i-click nyo lang po ito. Application Item Police Criminal Record Certificate website link, and then i-click nyo lang po yan. And then ida-direct po niya tayo dito. Yan, ito po yung nabanggit ko kanina. Nasabi ko nga sa inyo, ito yung application ng online ng pag-apply ng inyong police clearance. So, click natin tong application. So, kung meron naman kayong Google Translate, ang ginawa ko kasi dito dati, nung yung isang phone ko, meron siya nung cam na nare-read itong mga Chinese character para mas sure po tayo sa pinipila pa natin. So, i-click lang po natin dito, nakalagay dito, to apply online and pick up in person. So, yun nga po yung nabanggit ko kanina. Pag clinic po natin yan, makakapag-apply tayo online and then ipapipick up natin sa ating mga kaibigan na kasalukuyang nasa Taiwan pa rin ngayon. So, click natin to. So, yan. Basahin nyo lang po. Mayroon naman tong translation sa baba. Ayan, may Chinese and may English po sa baba. So, click natin to. Select natin. Enter. Yan. Ito na po yung inyong pipilapan. So, yan. Nag-translate siya sa English. So, may English naman po siya dito. Makikita natin dito. Yan. Pick up in person, generally nakalagay po dito. So fill upan nyo lang po lahat ito ng inyong details and information. Then ayan, nakalagay na po dito. Tapos pwede nyo pong bayaran din dito online. So ito po, ilalagay ko po yung link nito sa description below. So bago po matapos ng video to, gusto ko lang iklaro ulit lahat sa inyo para mas malinaw do sa mga nalilito. Ito nga po yung ginawa kong paraan para makakuha ako ng police certificate sa Taiwan. So, nabanggit ko na to lahat kanina. So, kailangan nyo ng authorization letter. Hindi ko na po ito ipana-notarize. So, ipinadala ko po lahat ito sa post office papunta ng Taiwan. Pagka-pick up nung kaibigan ko, dinala niya lang ito sa pinakamalapit na police station kung saan kami dati nagtatrabaho. And then, ito po, ito'y based on my experience. Nung dinala nung kaibigan ko, hindi daw in-accept. Pinapapunta daw siya ng Taipei para doon kumuha. Ngayon, lumipat siya ng pinakamalapit ulit na police station. So doon, in-approve. So nakakuha ako ng police clearance doon, ng police certificate. Ayun nga,
After 3 days, kasi Friday niya kinuha, Martes nakuha na rin niya at pinapick up na sa kanya. So pinadala niya sa akin post office. Ito po yung pinadala niya sa akin. Pero dun sa online application, anong nangyayari? Parang ganun din eh. Nag-fill up ka ng online, pero yung mga kasama ko nag-fill up ng online, nagpadala pa rin ng ganito po ng authorization letter sa post office, then pinakuha din sa sa kanilang kaibigan, and then dala-dala ito para pick upin yung police clearance dun sa police station kung saan po i-pick upin yung inyong police certificate. So parang ganun din, parang mas hassle sa akin yung ganun. Kasi ito isang dalahan na lang, pagka pick up nung kaibigan ninyo, padadala, siya na rin yung kukuha, siya na rin yung magbabayad, siya na rin yung pick up. Ganun din, may pupunta din na tao. And by the way guys, ito nga pala, may share ko lang sa inyo. This is all based on the experience ng mga taong personal kong kakilala, na meron tayong kakilala dito na 1 year and 8 months na yung kanyang hawak na police certificate. So dumating siya dito, yung daladala niya na police clearance, nung nag-apply siya papunta dito sa Canada, yun din yung ginamit niya pagpasa ng kanyang permanent residence application. So kalimitan po kasi ang alam ng lahat na this police clearance is valid only for 1 year. So, yung iba, nagre-renew na bago mag-apply ng permanent residence. So, hindi siya nag-renew. Ipinasa niya yung daladala niyang police certificate na pagdating niya dito, na ginamit niya pag-apply pa Canada. So, inaccept naman, PR na po siya ngayon. And mayroon naman pong mga cases na ganito. Ipinasa niya yung kanyang police certificate, lagpas na ng 1 year, and then nag-email ang IRCC sa kanya dahil doon sa kanyang permanent residence application na pinaparenew yung kanyang police certificate. And then ito po yung pinaka-latest na nakausap ko, I think 3 days ago, na sabi niya sa akin, Sir Ferg, saan mo kinuha yung police certificate mo? Kasi sila daw dumating dito, may dala silang police certificate nung nag-apply nga sila, and then ito ang nangyari. Ngayon mag-apply sila ng PR. Kumuha ulit sila ng police certificate nila sa Taiwan, nag-renew, nag-renew. So naipadala na dito, so valid pa, 2 months pa lang yung kanilang police certificate nung nai-issue. So isinabmit kagad nila yung bagong-bagong kuha nila na police certificate. Sabi ko nga po sa inyo, 2 months pa lang, kaka-renew pa lang nila. And then nag-email ulit yung immigration officer, ang sagot daw sa kanila, ang gusto daw nung immigration officer is galing mismo sa Taipei. So sabi ko, first time ko na-experience yan. Kasi lahat halos ng kakilala ko dito na from Kaohsiung, from Chunan, from Hsinchu, from Chumli, kagaya po ng akin, nakalagay po dito, Miaoli County. Hindi po to galing ng Taipei, galing po to ng Miaoli. Kasi ang alam ko naman, centralized naman yung mga police certificate nila diyan eh. So, sabi ko, anong problema kung kinuha sa Miaoli, sa Kaohsiung o sa Taipei? So pinapakuha po ulit sila, kaya siya medyo nai-stress na. So iba-iba po. So ipag-pray nyo na matapat po kayo sa immigration officer na hindi medyo maligalig, kasi yun lang inapansin ko. Gaya nga nasabi ko sa inyo, merong lagpas na sa 1 year, inaccept. Tapos yung ibang kakilala ko na nagpasa, lagpas na sa 1 year, pina-renew. So sabi ko nga po, pinakang safe po niyan, i-renew nyo na bago nyo ipasa para hindi po magkaroon ng delay yung inyong application. So hanggang dito na lang guys. Hope na nakatulong itong video to para doon sa mga nagko-comment o nasagot ko na yung tanong ninyo kung paano kumuha ng police certificate sa Taiwan na nandito kayo inside Canada. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may mga kababayan tayo na gusto makarating dito sa Canada ay magkaroon sila ng idea on how to get their police certificate in Taiwan na inside Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.